Magandang araw po uli mga Kapinoy. Welcome po dito sa ating channel na Kapinoy. It's already 5 o'clock in the afternoon. Pauwi na po ako ngayon. Pauwi na pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Pauwi naman para makapagpahinga. Ngayon po ay Marso 13, March 13 dito sa Bergenfield, New Jersey. At kamusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Lahat kayo ay masaya at nag-i-enjoy sa inyong buhay at sa ating mga nababalitaan. Pero kung minsan po talaga ay ating mga nababalitaan na hindi nakakatuwa, no? Hindi po nakakatuwa. Ano ibig ko sabihin? Tuloy natin ang usapan natin dito kay Kibuloy Saga. Ang kwento ni Kibuloy at ng Senado. Okay, so alam niyo po ngayon, nadagdagan na naman ng isang mataas na opisyal ng gobyerno natin ang sumusuporta at lantarang sumuporta kay Kibuloy, kay Pastor Apollo Carion Kibuloy, na wanted ng FBI for human trafficking, child abuse, kung ano-ano pa, no? Alam natin na ilang senador na po ang nagpahayag ng pagsuporta kay Kibuloy. Yan ang apat na yan, ang alam natin na yung apat na pumirma na kung si Bongo, si Robin Padilla, isang namuno ng paghagilap ng pirma, si Marcos, si Amy Marcos na tinatawag natin, si Cynthia Villar, You don't do that to a friend. Alright, so apat, Si panlima ay itong sino ba to? Si JB Ejercito na pumirma at inatras ang pirma, pero sinabi niya na kung pwede na lang na online, Zoom, kumbaga, no? Isa rin dyan sa mga sumusuporta ay si Dito Lapid at sinasabi baka po pwedeng online din, Isa pa, si Bato. Si Bato, talaga naman si Bato ay maka Duterte yan, ibig sabihin so kakampi yan, maka Kibuloy din yan, ganon. Okay, so yan po ang mga lantarang sumusuporta kay Kibuloy. At ewan ko itong si Subiri, diba? More kang nagdidili-dali sa pag-i-issue ng warrant of arrest. So, pero pumirma din naman po sa show cause order silang dalawa ni Risa Hontiveros. So, give him the benefit of the doubt. Baka naman po talagang nagkakamali tayo at baka naman talagang sinusunod lang na proseso. Alright, so let's do it. So, may sinabi ako sa inyo na kanina na mayroon isang mataas na opisyal na lantarang sumusuporta na rin kay Kibuloy. Alam naman natin na sumusuporta na ito noon pa. Pero hindi lang po lantaran. Ito po ay walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Yan po ang huling naglalabas ngayon ng suporta kay Kibuloy. At nagbigay po yan ng statement na si Kibuloy daw ay pine-persecute. Kumbaga, in gist, parang sinabi niya, yan ay pine-persecute at trial by publicity daw. Sinasabi na agad na guilty. Oh my God! Kayong hindi pa naman napapatunayan. So, may mga sinasabi pa siyang Bible verse. At dapat daw itigilan natin ng ganyang ugali. Parang ganun. At dapat daw ay mangibabaw ang hustisya. Wow. Okay. Sino ba naman ang hindi... Sino na
atin pong busisiin pala ang kanyang sinabi. Ano? Sino ba ang hindi papayag? Ako naman po ay pumapayag na talaga na sana'y magibabaw ang hustisya. Ano po? At talaga sa totoo lang po, ayaw ko naman na makulong itong si Kibuloy ng walang due process of law. Alright? Yes! He has the right to be heard, right? To answer all the charges, the right to be heard, and to present his witnesses. He has the right to remain silent, alright? And he has the right to be presumed innocent until proven otherwise. Yan po Wow. ang ilan sa mga Bill of Rights natin na dapat masunod. Ano? Totoo yun. Pero ito naman pong, liwanagin uli natin ito. Ano? Siya po si Kibuloy ay pinatatawag sa Senado. Ano po? Para magbigay linaw sa mga akusasyon laban sa kanya. At wag po natin kalilimutan na ito pong investigasyon na to ay in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya po nagkakaroon ng investigasyon ang Senado ay para maliwanagan ang mga miyembro ng Senado para makapagbigay ng magandang batas o itama ang batas or dagdagan ang batas para hindi na mangyari ulit ang mga masamang nangyari before na hindi nako-cover ng batas. Ibig sabihin, ito pong investigasyon na to ay upang palawigin pa ang batas para sa proteksyon ng mga bata at mga kababaihan. Ano? Yan po ang purpose ng investigasyon na yan sa Senado. Ano po? Sa totoo lang po, totoo yung sinasabi ni Risa Hontiveros na Kibuloy dug his own grave. Siya po mismo ang pukay ng kanyang libingan. Ano, hindi naman dapat nang palawigin to, hindi na dapat magkaroon ng warrant of arrest Kaya po inisyuhan ng warrant of arrest dahil po iniimbitahan siya sa Senado na umapir. Dalawang beses po siyang inimbitahan. Yung patatlo po, hindi pa rin po, sinubpina na siya, hindi pa rin dumating. Kaya nagkagayaan po. Pag ganun po, dapat talaga ay pinagbibigyan nyo, pinag-uunlakan ang Senado. Ano po, hindi naman kayo dapat huhulihin Hindi naman dapat hinuhulihin si Kibuloy dapat The problem is, hindi siya sumipot sa husgado despite due notice to him. Ano? Yun po ang problema sa kanya. Kaya, lumaki ang problema niya. Ano? Nagpalabas pa siya ng talagang nagpalabas pa siya ng statement na siya daw ay a-appear lang sa Kongreso kung masusunod yung kanyang 17 kondisyon. Wow. Diba? Sa totoo lang po, ngayon lang po nangyari yan. Kaya sigurado ako na hindi papayagan ng Senado na mangyari yan. Sabi nga ni Risa Hontiveros, sino ba siya para lumuhod ang Senado sa kanya? Talagang pakiramdam niya siyang anak ng Diyos. So, yan po ang dahilan kung bakit na-issuehan siya ng warrant of arrest. Hindi po siya pine-persecute at wala pong nagsasabi sa kanya na siya ay may kasalanan na. Naiisip lang po ng mga tao na may kasalanan siya at totoo ang inaakusa sa kanya dahil ayaw niyang pumunta sa husgado at magsalita. Hindi sa husgado, sa Senado. Ayaw niyang pumunta sa Senado at magsalita. Sorry about that. So, kung siya lang po ay nagsalita sa Senado at sinabi niya kung ano yung mga nasa kanyang panig,
at so sa mga tanong ng mga senador, wala siyang problema sana. Wala naman po dun nakukulong dapat eh. Pag umapir ka dyan at tinanong ka kung anong sagot mo, yung ba may masasabi nila kung mali o hindi? No, hindi. Kung anong sagot mo dyan, edi sige. Right? Sa'yo na sa tingin mong totoo. Pero bakit hindi siya umaapir? Yun ang tanong. Kaya po, yung mga tao nag-iisip na, baka nga totoo yung sinasabi dyan. Yan ay talagang rapist. Di ba? At saka mapagsamantala sa mga kabataan. Hindi natin alam. Ano po? Yan ay nasa isip. Dahilan sa kanyang mga actuation, sa kanyang mga galaw, sa kanyang pagtanggi, sa pagpunta sa Senado, yan po naiisip ng mga tao. Kung panahon nga ni Duterte during that time, di ba? Bakit ka matatakot kung wala ka namang kasalanan? Bakit ganyan? Yan ang bumabalik sa kanila ngayon. So, padalawa, si Sara Duterte po, kung hindi niya naaalala, na siya po ay vice presidente ng bansa. Siya po ay Secretary of Education. Hindi po ba niya naisip na ang pinagtatanggol niya ay ang taong inaakasahan ng paglapastangan sa mga kabataan, mga karamihan na estudyante, na kanyang pinamumunuan, Department of Education. Imagine niyo na lang na kung sakali man ngayon na siya'y kumakampi dyan, at siya po ay napatunayan na talagang nagkasala sa husgado, sa husgado, hindi sa Senado, sa husgado. Ano na lang sasabihin niya nung ngayon pagkatapos? Sorry, nagkamali ako. Totoo pala. Oh my gosh! Ganun ba ang pwede niyang sabihin? So, dapat isinalang-alang niya na siya ay vice presidente. Hindi siya dapat kumakampi diyan sa kung saan mang ibang branches of government. Tandaan nyo, dapat si Sara Kibuloy na nga ngayon. Sorry. Si Sara Duterte. Kakatatanggol niya kasi kay Kibuloy. Ayan. Si Sara Duterte is under the executive branch of the government. So, hindi dapat nakikialam dyan sa Senado na nasa ilalim ng legislative branch of government. So, dapat hindi siya nakikialam dyan. Hindi siya dapat nagsasalita, hindi siya dapat pumapanig. For delikadesa. Sabagay, wala man atang ganun siya. Sabi nila. Nitong huli din po, nabalitaan ko. Patatlo. Si Sara Duterte ay umattend ng rally. Umattend ng rally in support of Kibuloy. A rally also that is asking na mag-resign ang presidente or to the president to step down. Man, nakakagulat yan. Nakakagulat talaga. Kasi, bilang vice presidente, at sinasabi niya na okay daw naman sila ng presidente. Bakit ka na andyan sa rally na yan na nagsasabing mag-resign o bumaba na si presidente? Kung sabihin hindi mo alam ang pinuntahan mo. Talaga namang sobra ka ng katangahan pag hindi mo alam ang pinuntahan mo. Ang pinuntahan mo ay isang rally na sumusuporta kay Kibuloy at sumusuporta at nagkiklaim o nagsumisigaw na bumaba na si Presidente Marcos. Don't you never think na ikaw ay vice presidente? At pag pinababa nila si Marcos, sino magiging presidente at makikinabang? Ikaw, Duterte. Ikaw, Sara Duterte, makikinabang dyan. Dahil ikaw ang vice presidente. Nasa naman ang delikadesa mo?
Di ba? Hindi man ikaw ay hindi ko man alam kung sumisigaw ka rin doon ba na bumaba sa pwesto si Marcos. Pero the mere fact na naandun ka sa rally na yon, who is who's shouting for President Marcos to step down, it's not a good sight. Ano? Sana po naiisip niya yan. Yan po ang ating pong mga, kahit po sa ating mga botante, sa mga mamamayang Pilipino. Sana po na mag-isip-isip tayo sa mga taong inilalagay natin sa pwesto. Ano po? Kilalanin natin mabuti, hindi yung basta na lang biboboto natin dahil binigyan tayo ng pera o binigyan tayo ng pabor or yan ang kagustuhan ng mas nakakarami. Hindi po ganun. Pairali natin ang sarili nating mga isip. Pag-isipan natin kung mapapabuti ba ang bansang Pilipinas kung ang mga taong yan ay ating iboboto at iluluklok sa kapangyarihan. Ano po? O siya, sige po. At sa susunod po uli, magandang araw po at tayo ay magkita-kita uli sa susunod. Bye-bye!